ginawa ninyo yan, no? Pag tinanggal nyo ang Vice President, 'di ba? Para maging para maging Vice President si Tambaloslos, si Martin Romualdez. Ang tingin nyo, 'di ba? Ano tingin nyo? Si Martin Romualdez naging bawat pwesto niya sa naabutan niya sa buhay niya. Naabutan lang niya dahil nagbayad 'yan, no? That's well known. Well known niya. Nobody loves Martin Romualdez in Tacloban. They hate him there. Kaya lang tinatapalan niya na madumi yan si Martin na nanalo lang siya dahil bumibili siya ng boto. Okay, never nanalo yan na fair and square, no? So ano mangyayari sa Pilipinas, no? Kasi nga itong elections na to, para dito sa administrasyon na morally bankrupt, hindi siya democratic processes para sa boses ng tao, hindi stepping stone lang ito para tumagal pa sila sa pwesto. 'Di ba, Marcos? 'Di ba? Mulat-mula ta pag-upo, napakaliwanag ng message na 'yan sa atin. Lahat gagawin para tumagal sila sa pwesto. 'Di ba? So, makakabuti ba sila? Hindi ko alam. Pero alam ko na kung sino man 'yan, no? Kung kung madumi ang halalan, nandyan sila para masulong yung mga ambisyon ng mga Marcos na tumagal pa sa pwesto, katulad nung tatay nilang pasista at magnanakaw. Pinawasak talaga ng Marcos administration ang bansa natin, yung demokrasya natin, no? So, yung pagsasalita na ganyan ni Marbil, zero naman yung credibility na yan ng taong yan. Napakababa ng credibility ng taong yan, no? And they think from my perspective, they think that because nasa position siya ngayon, pwede niyang ganyanin ang Pilipino. Pero yung gustong-gusto ko yung sinabi ni PRRD, may hangganan lahat. Yun lang yung concern ko. Ang Pilipino kasi is deeply enamored with his vote, no? Isa tayo sa mga bansa na ang taas-taas ng voter turnout. Talagang mahal na mahal natin ang boto natin. So kapag yung resulta ay hindi masaya ang Pilipino at ang credibility ay mababa, at pag narinig natin yung sinabi ng PPCRV, magkakaroon tayo ng maraming problema dito. Tapos ang dinig ko pa, kaya hindi ako makafocus sa elections na to, kasi I don't think I knew this was going to happen, no? Sure ako sinasabi ko na mandaraya sila, mandaraya ang Marcos administration, for sure, 'di ba? Pero hindi yan yung focus ko. Ang focus ko ay yung impeachment ni VP, kasi alam ko yan yung end game nila, at saka yung si PRRD na nasa The Hague. So in other words, no, our chance for a peaceful transition, no, a transition of power, it has been, if indeed all of this is true, no, it will be denied. Paul, no, kunyari talagang hindi makapasok ang Epanao, okay na okay yan. Lagi kong sinasabi naman, manalo matalo, tutuloy ang laban, 'di ba? So disclaimer ko 'yon, 'di ba? So ang hinahanap nating lahat yung resulta ng elections na boses ng tao, no? So kapag ang report concerned, this very report that's concerning, no, from the PPCRV ay yan ang lalabas, no, then nakakatakot, no? So yun, nakalungkot. Doc, itong resulta na nakikita natin ngayon sa screen, ano? Yeah. Sa mga senatorial candidates natin, how do you feel about it? Ano ang opinion mo dito? Ito ba ay sinasang-ayunan mo or medyo may kontra ka dito? Sino yung una? Sino ba yan? Si Senator Bongo. Hindi ko alam kasi, Master Judea, ilang percent na ito ng precincts, di ba? Parang bago pa lang ito, di ba? So, if it's just, pwedeng magbago yan, no? Yes. What am I seeing here? It's Bongo, and then, Mama Aquino. De La Rosa, Tulfo. Well, so, wow, no? Honestly, parang, pero alam mo, this is what I mean, no? For as long as boses ng tao yan, syempre susunod tayo kasi demokrasya tayo, di ba? Pero kapag ang elections ay tainted, no, at hindi ka panipaniwala at maraming anomalya, no, maraming na disenfranchise, katulad ng naririnig natin sa OFWs,
malaki problema natin kapag kayong ganyan yung mga lumalabas, 'di ba? So, it's really not so much yung kung sino, but yung liwanag, yung integrity ng electoral process na ano ba 'yon, na preserve ba 'yon, 'di ba? So, yun yung kailangang i-prove ng COMELEC, no? Right. Parat. Ayun na nga. Hello, ma'am. How are you? I'm very good. I miss you, Banat. Oo nga alam mo, itong kung meron mang nakakagulat dito, yung pag number 2 ni Bam Aquino, na parang... Sobra. Yun pa lang parang, una-una, hindi naman sila nangampanya ng todo-todo. Hindi nga natin makikita na sila ay nasa ano talaga. So, parang ewan ko kung saan nila kukunin yung boto talaga. Para, kasi okay lang sana, kunwari, wala yung mga katulad nila De La Rosa, yung mga PDP. Kung wala yung mga yun, kaya pwede pang pumasok sila Bam Aquino. Pero, napaka-imposible ho nito. Parang ewan ko para sa akin po yun ang tingin ko dito. Ano sa tingin nyo dito sa pagpasok ni Bam Aquino? Parang hindi credible, di ba? So, hindi, tsaka Banat, Master Judea, tsaka si Admar na mga kababayan, yung report ni Attorney Harold Respicio, very very worrisome yon, yung sinabi niya na yung dapat may isang part, hindi ako techie kasi, no, pero yung dapat na hindi may isang part na napakahalaga na hindi na audit, di ba? So, may intrinsic na kahinaan, no, na magiging very worrisome for someone like him who's an expert, no. So as I always said, no, and I wanted to be proven wrong kasi si Marcos at si Romualdez, in my opinion, talagang magdadaya yan, no, from the very start. Mula nung pag-upo nila, walang ginawa kundi mag-vote buying. Ang mata nila kaagad na sa 2025 elections, mainit pa lang hindi pa nga mainit yung puwet nila sa 2022, di ba? Kakaupo pa lang. Pero anong ginawa? Agad-agad, nag-vote buying, talagang tanggalin si Vice President in the equation, di ba? So, and they left nothing to chance, di ba? Lahat ng kababuyan, yung pag-kidnap kay PRRD, yung napaka-corrupt na budget para makapag-vote buying sila, yung blatant vote buying, massive vote buying, di ba? Tapos sasabihin mo, May 12, bigla sila naging santo? Of course not, di ba? So, this is what concerns me, na in the face of massive cheating by Marcos and Romualdez, what will happen to the country? This is my concern right now, no? Kasi don't tell me bigla sila naging santo. Ito mga demonyong to, 'di ba? I'm sorry, hindi pala demonyo. I'm sorry. SMNI pala ito, hindi pala to vlog. sorry. Okay. Opo, pero maraming mga reported kanina, no, mga partner, na na-encounter yung ilan sa ating mga kababayan at kabilang dito ang senatorial candidate ng PDP laban nang siya ay bumoto. Yeah. Kung saan ay batay nga dito sa kanyang post, ang sabi niya, bumoto siya. Itong si Attorney Raul Lambino, basahin ko muli yung kanyang nakababahala ito. Sabi niya dito, kaninang alas 7 ng umaga, bumoto po ako kaninang alas 7 ng umaga, tinanggap naman ng machine yung balota, pero walang scanning at verification na nag-appear sa screen. Yung malaking screen. At nang lumabas ang unang resibo, blanco. Inulit ng BEI chairman ang pagprint ng resibo at may lumabas na mga ibang pangalan na hindi ko binoto, pati sarili ko at asawa ko at iba pa. Inulit muli yung pagprint ng resibo, ganoon pa rin. Iba ang lumabas na mga pangalan sa resibo. Ibang mga pangalan ng kandidato na hindi ko binoto ang lumabas at wala yung pangalan ko, asawa ko at iba pang kandidato na aking binoto. So, yan ang kanyang personal experience nung siya ay bumoto. Meron pang mga reported din sa COMELEC na merong mga balota na walang pagpipilian sa party list. No? Merong mga ganyan na mga reports sa Doc. As I said, no,
for me kasi I took it for granted kasi ang pinaka naging message ng Marcos administration sa Filipino people is that kami ang in charge, walang batas na. Kahit na anong gagawin namin, kahit na anong gusto namin gagawin namin at makakalusot kami. The mere fact that PRRD has been in The Hague for over 2 months now without having gone through the due process, diba? Due process, and he didn't have yung Rome Statute mismo was violated, diba? And still he's there. Is the Marcos centerpiece, no, for their administration na walang batas ang Pilipinas. Therefore, what we're seeing right now, kasi nung panahon ni PRRD, nung 2022 elections at saka nung 2019 elections, sabi ni PRRD, huwag kayong mandaya kasi gusto ko ma-experience man lang ng Pilipino ang malinis na halalan under my watch, diba? Tapos, it was borne out by the PPCRV results, diba? Na malinis ang elections, walang mga ganyan. So what we're seeing right now is not a surprise to me, itong mga anomalya na yan. Even BBM, when he voted, the same thing, di ba? 3 beses siya nag-try, pero isinusuka yung ano niya, di ba? Yung balota niya, di ba? So, what we're seeing right now, again, is a characteristic of the Marcos Romualdez administration's morally bankrupt and the impunity and yung shamelessness, no, of violating all the laws of the land, because nga the message, the very clear message that they've given us is wala ng batas, kami ang batas dito, we can do whatever we want and we will get away with it. So for me, these elections, no, if they're not going to have any kung hindi makita yung credibility at yung integrity ng electoral processes, then we're going to be entering a very dark chapter in our country's history, because alam ko ang Pilipino hindi papayag. Doc, kung halimbawa ito na, no? Kasi ngayon, as of this moment, parang nasa 80% na tayo ng election returns. So parang hindi nagbabago. Ano yung nakikinita mo on the next 3 years dito sa resulta na ito ng senatorial election? Master Judea, I don't think the Marcos administration is looking forward yung next 3 years. I think the impeachment is of what's at front and center in their minds right now, 'di ba? Kung kaya't nagkakaroon ng kanya mga results that we never saw coming, 'di ba? And wala sa pulso ng Pilipino 'yan, 'di ba? So, ang nakikita ko dito of utmost importance to them is the impeachment of the Vice President, which is why I'm saying that we are entering a very dark chapter in our country's history, because the leaders in the country right now don't really care about our country. Kahit masira, bawat democratic, yung democratic processes natin, wala na, yung saligang batas, wala na. Paano ko alam yun? Alam natin yun, kitang-kita yun, no? And meron pang mga administration candidates na nakakapasok. Parang it doesn't tie up with the minus 29% trust rating of the president, diba? It doesn't. So many things don't add up. Plus, of course, okay, put it aside, no, yung naririnig natin, the reports that are coming out now, yung irregularities, napakarami, diba? So parang ang dumi ng halalan na ito. From my perspective, no. Kasi kung kukumpara natin based doon sa 2022 elections na mga sinasabing mga naging reklamo, parang mas ngayon parang mas malubha yung mga reklamo, like kagaya doon sa nabasa natin kanina na experience ni Attorney Raul Lambino na hindi nakita doon sa resibo. Meron din kanina isang vlogger na tiniyak niya na 12 lang talaga yung kanyang sinade, pero hindi binasa dahil nag-overvote daw. Meron ding mga reklamo na sa pag-shade nila, tumagos hanggang sa kabila yung mismong tinta. Meron ding mga reported na maliban sa overvoting, may mga makina din na nag-malfunction dahil daw sa excessive heat o sobrang init, na una nang sinabi ng COMELEC na talagang dumaan sa masusing pagsusuri lahat ng mga test nila bago ito i-deploy. And meron nabanggit ang COMELEC, Doc, mga kapartner,
na 300 mahigit na mga makina ang pinalitan, no? Nako. Dahil nga sa mga problema, and sa kabila nito, maikukonsidera pa rin daw itong success ng COMELEC sa kabila nitong mga problemang kinaharap nito, Doc. Ang like I said, no, ang naging characteristic ng administration na ito, apart from the gross incompetence, is the very low standards and the utter shamelessness. Can I just again clarify very clearly, because it seems like Epanao is not going to win, no? And I'm going to tell you very honestly, I'm very detached from the results. Whether or not we win is I can accept it very, very clearly kasi manalo matalo makes no difference to me, tutuloy yung laban, diba? So hindi ako nagsasar graping, talagang hindi. Kilala ninyo ako, maluwag sa loob ko na hindi ako papasok sa Kongreso kasi wala naman akong ganong aspiration, talagang wala, no? So anyway, yung sinasabi na okay pa din yon, 300 machines and all of these anomalies, di ba? Hindi na siguro anecdotal yung nangyayari ngayon, yung mga nakikita natin, no? So, ang takot ko kasi dito, no, galit na ang tao kay Bongbong Marcos. Minus 29% means galit na ang tao. 52% nagugutom na. He's facing itong Supreme Court na pinaka-corrupt na budget. Ginalaw kahit yung PhilHealth natin, etc., di ba? So, yung democratic processes kasi, they allow for elections like this para yung boses ng tao marinig. 'Di ba? Kaya may demokrasya tayo para peaceful, 'di ba? Pero kapag binaboy mo pa 'yan, no? Pinapatahimik mo, binubusalan mo ang tao through the votes, no? There will be consequences, and that's what scares me. No? Alam nyo, Doc, mukhang itong talagang nakakatakot dito kasi tama kayo, matanggap naman natin kung ano maging resulta, pero ang problema kasi dito yung yung kredibilidad ng eleksyon. Kita natin kaliwat kanan yung mga palpak na machine, kaliwat kanan yung mga report na makikita ninyo na wala talagang tamang lumalabas. Tapos biglang ganito yung resulta. Ako natatakot ako sa magiging hakbang ng taong bayan dito dahil mahirap ma-predict yung pag ang taong bayan nagalit, medyo ibang usapan na yan kasi hindi sana kung katanggap-tanggap pero hindi, imposible ho talaga yung resulta, napaka-imposible ho ng nangyayaring resulta na ito. Ano mapapayo nyo sa ating mga kababayan na baka kung ano pa maisip? Kaya nga Banat, Master Judea at March, mga kababayan, no? Yung demokrasya talaga natin is in deep, very grave peril, no? So, ang pinaka in charge, responsible for all of this is of course the agency that's mandated to make sure that clean and honest elections will happen, diba? So it's COMELEC. COMELEC, we're holding COMELEC responsible for this, and we are demanding right now for really clear explanations kasi kapag hindi nangyari yan, no? Hindi talaga nila kilala ang Pilipino, no? So at saka kasi very consistent yung messaging na binigay ni Marcos, ni Romualdez, ni Lisa Marcos pati, 'di ba? These are the default, itong dalawang ito, si Lisa Marcos at si Tambaloslo, si Martin Romualdez, ito yung matunog na lagi nating naririnig at nakikita, di ba? They didn't get even, they weren't voted into office by the Filipino people. Ito si Lisa Marcos, kahit isang boto, walang bumoto dyan na Pilipino. Pero kung makaasta, parang siya yung Pangulo, di ba? Tapos ito din, si Martin Romualdez. Trillions of people's money have been used to vote, to buy votes. And yet walang it was allowed, no, by COMELEC. So at saka yung galit ng tao ngayon, no, palakas yan. Ngayon tingin ko, no, inantay ng Pilipino, o sige,
hindi mo na kami magwawala. Okay, nagwala na nga actually, pero parang timplado kasi they were looking forward to the elections, di ba? Tapos sabihin mo suddenly number 2 si Bam Aquino, di ba? Parang Yes. talaga, di ba? Parang incredible, di ba? At ito pa, Doc, maliban dito sa mga nagma-malfunction ng mga machines, no? Parang nagkakaroon ng takipan dito. At what I mean is that, Yeah. ang sabi kasi ni General PNP Chief Marbil kanina, 100% maayos ang election at walang nanggugulo. Samantalang kung makikita natin sa social media, napaka-fresh ng mga balita na maraming lugar, lalo-lalo na dyan sa Mindanao, dan sa Negros Occidental, na nagkakaroon naman talaga ng medyo kaguluhan. So, ito, pang bubudol na naman ba to or parang pagtatakip sa tunay na nangyayari sa ating bayan? Ano sa tingin niyo po dito, Doc? Master Judea, Banat at saka Admar, mga kababayan, no, yung si Marbil kasi, no, ano ba yung credibility ng tao? Ibig sabihin, ano ba yung pattern nila? 'Di ba? Noon pa naman yung nagtatakipan sila at talagang in collusion, no, na yung ginawa nila sa SMNI, ginawa nila sa KOJC, yung sa drug problem, 'di ba? This is a government, an administration that has weaponized the police forces against the people, 'di ba? At saka yung leader nila, nandun siya, 'di ba? Siya yung namuno doon sa pagkidnap kay PRRD, 'di ba? So at saka yung what's really worrisome kasi parang from my perspective, no, and for a lot of people's perspective also, winawasak talaga ng Marcos administration ang bansa natin, yung demokrasya natin, no? So yung pagsasalita na ganyan ni Marbil, zero naman yung credibility na yan ng taong yan. Napakababa ng credibility ng taong yan, no? And they think from my perspective, they think that because nasa position siya ngayon, pwede niyang ganyanin ang Pilipino. Pero yung gustong-gusto ko yung sinabi ni PRRD, may hangganan lahat. Yun lang yung concern ko. Ang Pilipino kasi is deeply enamored with his vote, no? Isa tayo sa mga bansa na ang taas-taas ng voter turnout. Talagang mahal na mahal natin ang boto natin. So kapag yung resulta ay hindi masaya ang Pilipino at ang credibility ay mababa, at pag narinig natin no, yung sinabi ng PPCRV, magkakaroon tayo ng maraming problema dito. Tapos ang dinig ko pa, kaya hindi ako makafocus sa elections na to kasi I don't think I knew this was going to happen, no? Sure ako sinasabi ko na mandaraya sila, mandaraya ang Marcos administration for sure, 'di ba? Pero hindi yan yung focus ko. Ang focus ko ay yung impeachment ni VP kasi alam ko yan yung end game nila at saka yung si PRRD na nasa The Hague. So in other words, no, our chance for a peaceful transition, no, a transition of power, it has been, if indeed all of this is true, no, it will be denied. And I don't know how much the Filipino people will take. Doc at mga kapartner, ano naman ang masasabi ninyo? Kasi chinek ko rin yung ilan sa mga kongresista kung nare-elect ba, lalo na itong mga kongresista na may mga tawag nito, mga opisyal ng ating kamara, no, na nanguna sa Quadcom, nanguna sa iba't ibang mga investigasyon diyan, may ilan doon na parang natalo. Meron Yes. din namang nanatili. So, Doc, nakikita mo rin ba ang posibilidad, parang nabago kasi din yung set, or posibleng gagalaw ulit sila para makuha ulit yung loob nitong mga kongresista na ito at para maipatupad pa rin yung gusto nilang mga interest? Admar, MJ, Admar, Master Judea, at saka si Banat, mga kababayan, no? Yung pinaka natutunan ko dito sa Pilipinas na nalungkot ako tungkol sa Pilipinas, no? Bansa pala tayo ng mga duwag. Bansa pala tayo ng mga taong pwedeng bayaran. At napakarami pala ng Pilipino na pwede mo talagang bayaran yung kanilang prinsipyo at pagmamahal sa bayan, kahit na yung pagmamahal nila sa mga anak nila, no? Kasi yung kinabukasan binibigay, 'di ba? So ganun yung nakita ko sa Pilipinas. So yung sagot ko sa tanong mo,
madali lang pala palitan yung mga yan, no? Kahit mawala na yung mga magnanakaw na yan, no? Na mga aso ni Tambaloslos, ni Martin Romualdez, pwede pala niyang palitan kahit sino, no? Kaya yun yung nakakalungkot sa Pilipinas. Kasi nandito ako sa Japan ngayon, no? At nandito ako kasi meron akong warrant of arrest na nilabas ng Kongreso dahil lang sa panunupil, no, sa malayang pamamahayag ko and my freely expressing my opinions, 'di ba? Panggigipit nila. So nakikita ko kasi from here, nakakaawang Pilipino, no, parang bansa ng mga magnanakaw, ng mga sinungaling, ng mga opisyal na walang kahihiyan sa Pilipino at walang kapasidad mahiya. So madaling palitan pala, no? Pwede palang bayaran. Kasi yung tatay ko, lumaki ako sa tatay ko na lingkod bayan siya all his life. At simple lang buhay namin, hindi magnanakaw ang tatay ko. So ako hindi rin ako magnanakaw. So ganyan yung, kahit yung asawa ko, no, nagsilbi, siya, sundalo, matagal, over 2 decades, hindi rin siya magnanakaw, no? So akala ko ganon. Kaya nagulat ako dito sa Marcos administration. Napakarami palang napaka-corrupt, no? Pwede palang bayaran, pwede mo palang may price tag pala sa dangal mo at sa prinsipyo mo at sa pagmamahal mo sa bayan. Meron palang ganon. So yun yung nakakalungkot. So ang pakiramdam ko dito, no, kung papayagan ng Pilipino ito, then we deserve the hell that Marcos is surely going to give us. Already he's giving it to us, 'di ba? Impyerno ang buhay ng Pilipino under this Marcos administration. At sinasabi nila na we're painting a bleak picture, but numbers don't lie. 52% of Filipinos are already hungry. Kahit doon lang tayo sa metric na yon, no? Hindi sinungaling yon. Kasi ang Marcos administration walang kapasidad makinig sa Pilipino, 'di ba? They just want to hear whatever they want to hear and they believe their own press releases, 'di ba? So, kung hindi tayo, kunyari papayag tayo dito, no, sa isang eleksyon na madumi, then we deserve the country that we're going to get and that we're going to leave to our children. Ay, ayun, thank you, Doc, ano? At, but anyway, ano po ba yung nakikita-kita nyo po dito sa resulta ng lumalabas ngayon sa senatorial election? Makakatulong ba ito sa, considering na yung dalawa dyan, si Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo ay talagang nasa panig yan ni Pangulong Duterte. Ito bang mga bagong naipasok, magkakaroon ba ng significance ito? Magkakaroon ba ito ng impact or tulong sa ating bayan? Kasi sabi mo nga, itong Pangulong Bongbong Marcos natin sa kasalukuyan ay hindi nakikinig sa mga tao. So magkakaroon po ba ng impact itong resulta ng senatorial o magbabago kaya ang takbo ng ating bayan? Tingin ko, Admar, yung takot ko kasi dito, no, kung ang halalan na ito ay madumi, yung dumi na yan, nanggagaling yan kila Marcos, no? Therefore, ang ibig sabihin nito, marami sa kanila boboto para sa impeachment, para matuloy yung matanggal na si VP, no? So, anong hinaharap ng Pilipinas kapag ka ganon? Kapag ka binaboy mo masyado, pag ganyang kababoy, yung pagkawasak sa democratic processes natin, kasi si VP binoto yan na 32 million Filipinos lampas, 'di ba? So kapag ginawa niyo yan, no, pag tinanggal nyo ang vice president, 'di ba, para maging para maging vice president si Tambaloslos, si Martin Romualdez. Ang tingin nyo, 'di ba? Ano tingin nyo, si Martin Romualdez naging bawat pwesto niya sa naabutan niya sa buhay niya, naabutan lang niya dahil nagbayad yan, no? That's well known. Well known niya. Nobody loves Martin Romualdez in Tacloban. They hate him there. Kaya lang tinatapalan niya na madumi yan si Martin, na nanalo lang siya dahil bumibili siya ng boto. Okay, never nanalo yan na fair and square, no? So ano mangyayari sa Pilipinas, no? Kasi nga itong elections na to, para dito sa administrasyon na morally bankrupt, hindi siya democratic processes para sa boses ng tao, hindi stepping stone lang ito para tumagal pa sila sa pwesto. 'Di ba, Marcos? 'Di ba? Mulat-mula sa pag-upo, napakaliwanag ng message na yan sa atin. Lahat gagawin para tumagal sila sa pwesto.
'Di ba? So, makakabuti ba sila? Hindi ko alam. Pero alam ko na kung sino man 'yan, no? Kung kung madumi ang halalan, nandyan sila para masulong yung mga ambisyon ng mga Marcos na tumagal pa sa pwesto, katulad nung tatay nilang pasista at magnanakaw. At Doc, kawawa ang Pilipinas. Doc, dito naman sa partial na mga resulta sa party list, ano naman ang nakikita mo dahil yung mga sinasabing konektado sa CPP, NPA, NDF ay medyo, di ba, naalala natin, 2022, 2019, 2022, medyo talagang humina na sila. At ngayon, though mayroong mga iba dyan na parang in alliance ba or in support pa rin, pero yung mga known na talagang involved dito sa CPP, NPA, NDF ay parang hindi yata makakakuha ng pwesto. Anong masasabi mo dito? Yung mga known na ano? Ng mga sinasabing against? Na sinasabing konektado sa CPP, NPA, NDF. Ay makakapasok Ay yung hindi, mga parang CPP party parang list? medyo nandun sila sa mababang pwesto. Yung CPP party list, nandun sila sa baba? Oo, medyo mabababa po sila. Pero merong mga halimbawa, itong Akbayan, merong 'di ba? Akbayan. Number one siya, actually. Pero yung mga na Kabataan, sinasabi nila yung Gabriela at yung iba pa medyo nandun na sa baba. Ito yung nangunguna noon ng mga early 2000 na mga nakakakuha yan sila ng 2 pwesto, 3 pwesto. Ano masasabi mo dito, Doc? Di mabuhay, maraming salamat. Pero ang Akbayan naman kasi hindi naman CPP yan eh. Ano lang sila, rejectionist sila, di ba? Nag-split sila, yung reaffirmist tsaka rejectionist na CPP. So hindi naman sila CPP, pero nakikipag-alyado pagka meron silang shared na na advocacy, di ba? Pero kung ang CPP party list ay hindi na makakapasok, maraming salamat kasi sila hindi talaga dilipad ang Pilipinas kapag nandyan sila. Kapag nandyan pa ang CPP, NPA, NDF. Pero parang ang ano yata, no, ang concentration yata ngayon parang for me yung pinaka-priority kasi nga kilala natin itong Marcos administration na ginawang maliwanag sa atin na yung kanilang focus ngayon ay yung impeachment, 'di ba? So yung senator judges sila, 'di ba? So diyan ako nakatutok talaga. Yung mga party list, mabuti, dapat lang, no? Dapat wala na yung ng mga CPP na yan. Salamat naman, di ba? Kung totoo yun, no? So, di mabuti yun. Pero, I think our concern right now ought to be the senatorial slate that will win because nga, stepping stone lang yan sa mata nila Tambaloslos, nila Martin Romualdez na para sa impeachment, no? Nakita natin na solido pag nagpapahayag ng suporta dito sa mga Duterte supporters. Talagang mag-iingay sila, yung emosyon mararamdaman mo. Pero umaabot din ba sa punto na nadududa ka? Halimbawa, kagaya nito, si Senador Bongo, nasa 25 million mahigit na. No? And naisip mo ba na itong mga Duterte supporters ay kayang mag-straight vote? Kaya parang magdududa ka dito sa naging resulta, Doc? Oo, talagang taliwas talaga sa nakita natin na outpouring, 'di ba? Talagang parang historical pa nga at medyo talagang monumental, 'di ba? Tapos biglang ganun yung resulta, 'di ba? So, and then parang given pa I mean kung wala sana yung ibang factors, 'di ba? Like wala sana yung mga irregularities na napakarami, 'di ba? 300 voting machines, etc., 'di ba? Plus the PPCRV assessment, 'di ba? Kung wala sana 'yon, pwede nating sabihin de ganon, 'di ba? Parang ganyan. Pwede mong tanggapin sa madaling salita. Kaso hindi ganun yung if you put everything together, no, talagang hindi ka tanggap-tanggap, no? Parang talagang plus of course, no, the people who are in the know na dapat pinapakinggan, like si Attorney Glenn, si Attorney Harold Respicio. Bakit hindi sila pinapakinggan? Ang ganda ng mga sinasabi nila na solid at parang isinasang tabi na parang wala silang sinasabing maayos. Yung ayos-ayos ang sinasabi nila, 'di ba? Tapos if you put everything together, yan talaga yung resulta, no? Talagang
Talagang plus, on top of that, of course, no, the 3 years of hell that Marcos Jr. gave us, no, na ang sinasabi niya, walang batas dito, kami ang batas. Kami ang nasa pwesto, kahit na anong kababuyan pwede namin gawin sa mga Pilipino. No, so alangan naman sabihin mo, ang elections, hindi nila gagalawin. Of course not, di ba? Yan yung pinakaabang-abang nila, no? So, ito na yung resulta. Doc. Ito yung resulta ni Marcos at ni Romualdez, no? Ito. Yeah, nothing surprises me anymore about all of this kasi nga naging maliwanag naman ang message ng Marcos administration sa Pilipino, 'di ba? Lahat ng kababuyan gagawin nila. Walang batas dito sila, 'di ba? And they can get an airplane and fly PRRD halfway around the world, violating all his rights, all his constitutional rights, even the Rome Statute, and have him there in The Hague. And then, it's a done deal. Wala kayong magagawa. Nandiyan na, nagawa na namin. There's nothing surprising about this. Nothing. Nothing about any of this surprises me. Kasi nga, sa kanila, basta nagawa na nila, bahala kayo. Magreklamo kayo dyan. I don't care. So, we'll have a budget. Tapos may BICAM na ganito yung, di ba, yung BICAM report. Ridiculous, di ba? Talagang outrageous. Pero wala, nagawa na namin eh. Ito, diba, Doc, kami yung batas dito. Di ba? Doc, ito hindi sa inaano ko bakit natalo si Bong Revilla. I mean, ito. Alam nyo kasi, ang pamilya Revilla, hindi bumoto kasi yan sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kaya feeling ko nilaglag yan Pwede. Ito sa tingin ninyo mas mananalo yan kesa kay Lito Lapid? Hindi sa kinakampihan ko siya Pero tandaan nyo, dati nga muntikan ng maging presidential candidate yan Sa sobrang, alam mo na, popular. Di ba? Compare mo naman dun sa, hindi ko sa kinakampihan siya uli Kaya lang, napaka-imposible na may mas umangat sa kanyang katulad ni Lito Lapid. Di ba? Parang Dilaba Makino. Yan talaga pag pumunta ka pag tiningnan mo yung alyansa, pag siya na ang sumayaw, talagang magulo na ang tao, doon nagkakaroon ng traction, ika nga. Kaya ka magtataka, bakit biglang nalaglag siya out of nowhere, nalaglag yung tao? Isa lang explanation dyan. Dahil yung pamilya niya, yung mga anak niya na mga congressman, hindi bumoto ng impeachment ni VP Sara Duterte. Yan ang katotohanan dyan. Kaya mukhang nangyayari, nagkakalaglagan na naman sila. So ito, balikan natin, 2022 election. At ayun dali. Sige, sorry. May iglesia pa yun. Oo, di ba? Napaka-imposible. Si Kiko, wala. Hindi diba? siya kasama. Bamakino lang Bakit ganun? Di ba? Halatang halata yung galaw nila Tsaka ito, mga partners, Doc, balikan lang po natin yung 2022 election. Tingnan natin dito na yung mga dilawan, pinklawan, pagsamahin na natin, boto ni then presidential candidate Leni Robredo is 14,822,000. So, ibig sabihin ba nito, nadagdagan yung mga nakikisimpatya sa kanila, samantalang yung kay VP Sara Duterte, ito talaga yung pinaghalo na mga supporter talaga ng mga Duterte na 31 million. So, yung iba ba dito, lumipat na dyan sa mga Aquino at ayaw kay Marcos, lumipat sa mga Aquino. Parang imposible po yun. At dito, ito ay parang pinagdududahan natin na posible na talagang may hocus-pocus kung pagbabasihan natin. Ito ang mga statement ng COMELEC chairman na si George Garcia na medyo ang hirap intindihin, ang hirap i-absorb. Kasi parang parang nakikipag-usap sa walang alam sa politika. Basahin po natin ulit yung sinabi ni Banat Bay kanina. Basahin natin. Sinagot ni Commission on Election COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang mga reklamo tungkol sa discrepancy sa mga pangalang ibinoto ng resibong natanggap matapos ipasa ng mga botante ang kanilang mga balota sa automated counting machines. Sabi niya, ang sagot niya, doon po sa mga sinasabi na hindi tumutugma raw ang kanilang resibo sa
against doon sa balota, ay wala kaming evidence or proof on that dahil napakataas ng posibilidad na nakalimutan nila yung ibinoto nila. Dahil wala naman silang maipakita simply because wala namang pictures. So, baka iniisip natin dito, baka itong pagbabawal sa pag-picture-picture ay talagang idinidiin nila para walang maging ebidensya itong mga botante at hindi makapagreklamo kung sakasakali man na magkaproblema sila sa pagboto. Yun lang naman sa akin. Yes, Doc. Pero alam mo, okay, so, put that aside, no? Very important yung sinabi mo. Pero kasi, para sa akin, no, yung sinabi ng PPCRV, mabigat yun. Napakabigat nun. At saka yung mga irregularities, mabigat yun. Diba? At saka parang, diba, yung ludicrous talagang ridiculous. Kung hindi masagot ni George Garcia yan, yung sinabi ng PPCRV at nagbibingi-bingihan siya, adi katulad na rin talaga siya nung message talaga ni Marcos na tuloy-tuloy lang tayo kasi itong elections na ito para sa mga taong ito na walang totoong pagmamahal sa bayan, stepping stone lang para sa impeachment. Diyan ang focus nila kasi si Martin Romualdez na napaka-corrupt, sobrang corrupt na politiko, na buwaya. Yan ang target niya. Yan ang target niya na gusto niya maging vice president. Pag natanggal na si VP, no, at gagawin nila yon. Alam mo, mga kababayan ko, I'm sorry to be the bearer of bad news, pero tatanggalin nila si VP. And this elections is just one step in doing that, to have to accomplish that. So, dark times ahead for our country, darker times ahead for our country. Because George Garcia, his messaging right now, yung binasa ni Banat at saka ni Master Judea, aligns very, very neatly with the Marcos administration's messaging na talagang wala silang pakialam sa Pilipino kahit masira ang Pilipinas, kahit na ang pangit ng credibility at integrity ng elections na ito, wala silang pake. It's a done deal. O diba? Napaka-arrogante. Right? Wala silang pake. Walang respeto. No? Kahit masira ang Pilipinas, kailangan matanggal sa picture ang Vice President. Yun yun. Grabe nga itong sagot talaga ni Comelec George Garcia, no? Mantakin mo yung yung sagot niya pala na kesyo nakalimutan. I mean, anong klaseng sagot yan? Nagdala ka ng listahan yan eh. May listahan ka. Anong klaseng, alam mo, ikaw nagpabagsak sa sarili mo. Yes. Sa totoo lang, ikaw nagpabagsak. Ito'y halatang planado. Halatang planado tong nangyari na to, yung mga lumalabas. Iba ang pangalan. Mantakin mo, yun na nga lang yung binoto, si Pastor, isa lang. Ang lalabas, Erwin. Yung ibang mga kababayan natin na OFW, lumalabas si Bam at saka si Kiko. Tapos ang sagot mo, baka nakalimutan nyo. Isa na lang yung binoto, nakalimutan pa. Ano ka ba naman, George? Pinaiinit mo yung ulo ko eh. Ayun oh. Ay, nako. Nakalimutan, isa na lang yung boboto niya. Yung iba nating kababayan, i-memorize na nga, pati yung numero eh. Ng Duterte eh. Tapos sasabihin mo, nakalimutan lang. Kasi, kaya ang sagot mo na walang picture eh. Sinadya nyo yan, walang picturean. Para talagang walang ebidensya. Walang ebidensya. Ang sinasabi nila, bakit daw hindi pinipicture? Kasi baka daw ibenta, i-alok pa na, ito yung binoto ko ha, ito yung katibayan na binoto ko, pwede mong bilhin. Ay, Alam mo, mga partners, ito, sino ba naman ang bibili ng boto mo, nakaboto ka na? Sinong tangang politiko ang gagawa nun? Sa tingin ko, ito kasi, may mga lumalabas na dati, bago pa man dumating ang eleksyon, na naka-pre-program na, di umano itong eleksyon. At kung pagtutugma-tugmain natin, yung PPCRV, mga statement ng administrasyon, tapos statement ni George Garcia ngayon, kung pagbabangga-banggain mo, napakalinaw sa isipan. Isama mo na yung mga survey. Isama mo yung mga survey na nagmamind condition din. Na kung saan, na yung mga napakalabo na makapasok, pumapasok. Pero tingnan nyo biglang nabaliktad dito, partner, nagulo tayo eh. Yung nasa survey ngayon, parang wala dito yung iba. Wala dito yung iba na lumalabas sa survey. So now, talagang ang gulo eh. Kasi usually,
yung survey, katulad nga na sinasabi ni Senator Robin Padilla, yung kung sino yung lumalabas sa survey, yun talaga sa malamang nasa 80% na makakapasok dyan sa top 12 na yan. Pero ngayon, mga kapatid, parang ang gulo-gulo. Ang gulo-gulo. So, parang napapatunayan natin yung mga bali-balita na naririnig natin before the elections na itong election na ito ay plano na kung sino talaga ang mananalo. Siyempre, pananalunin dyan si Senator Bongo dahil alam naman natin na talagang napakalakas. Pero kahit papaano, yung mga Pilipino, pag binoto si Senator Bongo at binoto si Senator De La Rosa, yung panawagan natin na straight na PDP laban, hahatakin yan, yung Duterte candidates. Pero dito, ang layo nila. Actually, ito na lang di ba yung sabi nila, ay, kasi si Bongo, ano yan very, ano naman yan, open naman sa tao yan. Pero yung kay Bato, walang, ewan ko kung may dilaw na boboto dyan kay Bato. O merong, lalong-lalo na mga loyalista, boboto dyan kay Bato. Pwede pa. Sige, tanggapin natin yung siguro mga 20% ng bumoto kay Bongo, ibang kulay yun. Pero dito kay Bato, wala talaga. Solid to Oo, 19 million na nakuha niya. Ay, sino binoto nung iba? Asan na napunta yun? Napakalabo nito. Iba talaga itong galaw nito ni George Garcia na ito. So, ibig sabihin dito, mga partners, Doc, I'm sorry. Sige, Doc. Sige, Doc. Go ahead. Sa akin, this is all about staying in power and in preparation of the 2028 presidential election para mahawakan nila ang kapangyarihan tulad ng ginagawa nila ngayon. Parang kasali ito, kasama ito sa mga plano nila. Kung, ayun ang tingin ko dito. Yeah. Ako, Doc Lorraine, ano, medyo ang basa ko dito, parang ex-deal to si Aquino tsaka to si Pangilinan. Ex-deal to sa mga dilaw. Para, alam niyo yon, para mas, kasi alam ng mga, ito ni Marcos, tagilid siya sa loyalista, ex-deal na sila ng mga dilaw. Diba? Nagsanib puwersa na, kasama na rin yung mga Puntahan mga mo yung pula. sa party list. Sino yung number 1 doon ngayon? Yung Akbayan. So sa tingin, ang labo tapos Duterte yung itong pangalawa. Parang, sandali, ano ba talaga? So, alam mo yung para bang, sige, magkampi na tayo Basta pagdating sa impeachment ni BP Sara, magkampi tayo. Yun ang, ewan ko yun ang sa tingin ko, Doc.